Kasabay ng malalaking road project sa Metro Manila, tiniyak ng pamahalaan ang pagkakaroon ng maayos na daloy ng trapiko para sa kapakanan ng publiko. Ang detalye mula kay Rocky Ignacio mula sa Palasyo ng Malacanang, live. Maraming salamat, Cathy. Tiniyak nga ng Malacanang na may sapat na kahandaan ng pamahalaan para tugunan ang inaasahang pagsisikip ng daloy ng trapiko, kaugnay pa rin ang pagpapatupad ng mahalagang proyekto ng pamahalaan. Ayon kay Presidential Communications Secretary Sunny Coloma, matagal naman itong pinag-aralan ng pamahalaan bago simulan ng proyekto. Tiniyak ng Malacanang ang pagkilos sa mga kinaukulang ahensya para maibsan na masikip na daloy na trapiko na malilikha sa pagsisimula ng malalaking infrastructure projects ng pamahalaan sa Metro Manila, kabilang sa mga tinitingnan ng kooperasyon sa barangay level para alisin ang mga balakid sa tinatawag na side street, ang ilan tinayuan pa ng basketball court. To address the citizens' concerns arising from the start of construction of the Skyway 3 project and the NAIA Expressway project, and other projects in Metro Manila, the MMDA and the DPWH have prepared traffic management plans including rerouting and road widening. Paliwanag pa ng kalihim, pinag-aralan na nagkaroon ng konsultasyon bago pa man ito ipatupad. Inaasahan kasing aabot sa 2 taon bago makumpleto ang mahalagang infrastruktura, kabilang na ang pag-uugnay sa NLEX at SLEX. Matagal-tagal na rin namang nasa drawing board ang mga planong ito. At habang pinaplano pa lamang, meron ng advance information ng ating DPWH at MMDA. Isinangguni na nila ito sa mga affected na mga local governments, no, at nakapaglatag na sila ng mga possible rerouting plans, no, at yung plano rin para sa road widening. Kailangan ng sakripisyo at pagtutulungan ng lahat dahil malaking benepisyo naman ang nauna nang humingi ng pangunawa ang pamahalaan sa publiko para sa proyektong tutulong para palakasin ang ekonomiya at pataasin ang produksyon ng bansa. Voluntary remedial measures such as community carpooling and company-initiated flexi-time and home office arrangements for affected employees can contribute in easing traffic congestion. We renew our call that we share in the burden of sacrifice and bear with the short-term inconvenience so we can reap the benefits of faster travel and higher productivity. Magkagayunman, tiwala ang palasyo na marami ang handang magsakripisyo para sa mas malaking benepisyo. Nakikita naman natin na welcome pa sa ating mga mamamayan itong pangyayaring ito, no? Na gusto rin naman nilang makakita ng dagdag na infrastruktura, no? Gusto naman nilang masabi na yung mga nakikita sa ibang bansa pwede rin makita dito sa ating bansa. I think we should also recognize that many of our people are willing to do the necessary sacrifice that is needed, and they're willing to bear with the inconvenience. Hindi naman ito ang unang pagkakataon na magkakaroon ng mga major projects na ganito. At yan po ang ating pag-uulat mula dito sa Malacanang sa tulong ng RTVM. Ako po si Rocky Ignacio para sa Telebisyon ng Bayan. Maraming salamat, kasama Rocky Ignacio.